Sumama ang GMA News sa inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources sa isa sa mga minahan na pinasara dahil sa mga umunoy paglabag. Balita hatid ni Salima Refran. Malaparaisong tanawin, asul na tubig, lunti ang kagubatan at malapulbos na buhangin. Mula sa himpapawid, hindi maikakaila ang angking ganda ng Dinagat Islands. Isa sa mga natatagong yaman ng Mindanao ang Dinagat Islands. Mayaman ang lupa nito sa mga mineral, kaya naman malaking bahagi ng mga isla ang minimina. Ang nakikita ninyo ngayon, isa yan sa mga minahan na pinasara na ng DENR. Sa kabilang gilid ng mga isla ang mga pinasarang mina, nakakalbo na ang mga kabundukan. Nakatiwangwang na ang dati open pit mining. Bakas ang mga dinaanan ng mga truck na naghahakot ng lupa. Ang tubig na dumadaloy sa mining site palabas ng dagat, kulay puti. Ilan lang daw ito sa mga dahilan kung bakit pinasara ng DENR ang 7 minahan sa probinsya. Pagdating ng Barangay Carmen, nagpang-abot ang mga nagkikilos protesta na mga kontra at pabor sa pagmimina. Hindi yan nakaluito! Sila lang ang nakabenepisyo ng mining dito! Isa po kami sa mga anti-mining kasi yung mga tubig na iniinom namin naging hindi na malinaw at saka yung mga kalsada namin dinadaanan sira na kasi yung mga putik sa galing bundok na ibababa naman. Nasanay naman kami sa hirap na magtrabaho sa bundok, pangisda, ganun lang ang hanap buhay. Kasi kahit may mina na ngayon, ganun pa rin ang hanap buhay namin. Hirap pa rin. Ang mismong mayor ng bayan ng Loreto, pabor sa pagpapatigil ng mga minahan, pero dapat daw dahan-dahan. 17 million pesos daw kasi ang utang na tax ng dalawang minahan sa kanilang bayan. At least in a year or so we could collect because some of these mining companies too didn't pay their taxes. So I want them to pay first their taxes and their obligations and make a deposit for the rehabilitation. Ipinagpapasalamat naman ng mga apektadong empleyado ng mga minahan ang sinabi ng Pangulong Duterte na nais niyang isailalim sa review ang ginawang mining audit ng DENR. Kay Gina Lopez na patay na tayo nito ngayon. Ang gulo na. But I will review. There's such thing as the exhaustion, mga abogado, exhaustion of administrative remedies. I will not judge it now. Titignan ko yung kung mali talaga, wala akong magawa. If it's destructive to the environment. Sana nga, no? Kasi hindi naman ako sa nag-aakusa. Ay baka na-blind din ang Pangulo patungkol sa mga bagay na ito. Baka hindi sakto yung mga reports. Dahil doon sa audit na ginawa, ano bang ginawang pag-audit? At ano ang mga violations? Ayon sa kanila, hindi pa nga raw sila nakatatanggap ng kopya ng mining audit report. Maging ibang kumpanyang pinapasara ay kwene-question din ang resulta ng audit ng DENR. Wala naman daw problema sa audit review si DENR Secretary Gina Lopez. The President, you have to obey him, no? What can you do, no? He's the President. I'm in his cabinet. While I'm in his cabinet, it is my duty to be part of the team. And my duty as cabinet member is to obey his decision. Salima Refran, GMA News.